Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ako nga po pala si Jimmy. Mahigit 4 na dekada nang naninirahan dito sa baryo ng San Roque sa probinsya ng Antique. Nakakatuwang isipin na sa dami ng mga letter sender po sa programa mo, Kuya Bari, ay ang kwento ko ang isa sa mga napagbigyang maging bahagi ng inyong channel at mabasa ang aking kwento tungkol sa aking totoong karanasan para sa masusugid mong followers. Sisimulan ko na po ang aking kwento sa maikling paglalarawan sa dating mukha ng aming munting baryo. Tahimik kami noon. Literal na walang malalang gulo na nangyayari. Ang mga tao ay nagtutulungan, nagbibigayan at higit sa lahat ay nagdadamayan sa oras ng kagipitan. Mayroon din namang mga tsismosa pero tanging masasayang kwento lamang ang napapakinggan ko sa kanila. Ang kapaligiran po ay maberde. Maraming halaman sa bakuran ng bawat bahay. Marami ding mga puno na may matatamis na bunga tulad ng lansones, marang, bayabas, santol, makopa at marami pa pong iba. Mayroon ding mga punong malalaki tulad ng nara, mangga at akasya na madalas naming inaakyat ng mga kababata ko at kaibigang sila Pido. Malaya kaming nakapaglalaro kapag kakabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ang nagsisilbing ilaw upang mahanap ng taya ang mga kalaro sa tagu-taguan. Ganyan kami kasaya noon. Ganyan katahimik, Kuya Bari, ang baryo namin noon. Subalit ang katahimikan ay biglang nagambala ng mga kwento ng kababalaghan mula nang nanirahan sa aming barangay ang isang pamilyang dayo. Paalala lang, sadya ko pong babaguhin ang kanilang mga pangalan, Kuya Bari, upang pangalagaan din maski papaano ang kanilang pagkakakilanlan. Sila po ang pamilyang Francisco. 3 sila, si Mang Hilario, Aling Edwina, at ang ina nitong matanda na si Aling Maria. Noong unang salta nila dito sa amin ay wala namang pong naging problema. Dahil sa totoo lang po ay palabati ang mag-asawa sa aming mga kapitbahay. Magilo din sila sa mga batang tulad ko. Sabi nga ni nanay, sabik daw sa anak ang mag-asawa, kaya lang ay hindi sila nabiyayaan. Mabait po ang mag-asawa. Madalas kapag lumalabas sila ng bayan ay palagi kaming may mga pasalubong ng mga tinapay, prutas, gulay at iba pa. Masipag din po sila. Mahiling magtanim ng halamang malalago si Aling Edwina. Samantalang si Mang Hilario naman ay gawain naman ang magtanim ng mga gulay. Magaling silang makisama. Tinanggap sila ng buong buo ng aming komunidad at madali silang nakapalagayang loob ng mga taga rito. Subalit, iba ang kwento pagdating sa matandang ina ni Aling Edwina. Sa tansya ko po ay naglalaro na ang edad nito sa 80 hanggang 90 taong gulang. Mahina na ito at nakuba na rin dahil sa kanyang katandaan. May depekto sa mukha ang matanda. Mayroon siyang malaki at maitim na balat na halos tumakip na sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Dahil po dito ay madalas nakukutya siya ng mga bata o maging matatanda dahil sa kanyang kakaibang anyo. Naging panakot rin siya sa mga batang katulad ko. Sinasabi pa nga ng mga tsismosa sa amin, lalo na kapag kami ginagabi na sa paglalaro, na hahabulin daw kami ni Aling Maria at kakainin. Halos 1 buwan pa lamang sila sa baryo namin ay biglang nagpaalam ang mag-asawa. Lumapit sila kay Nanay Bitbit ang mga bag. Kailangan daw nilang umalis at dumalo sa lamay ng ina ni Mang Hilario sa Leyte. Iiwan daw nila si Aling Maria dahil baka hindi raw nito kayanin pa ang biyahe. Ibinilin ito kay nanay at nakiusap na kung maaari ay ipagluto at silip-silipin ang matanda at huwag hayaang lumabas ng bahay. Babalik daw sila sa ika-5 araw.
Nakita kong inabutan ng kaunting salapi si nanay. Tinatanggihan ito ni nanay. Ayos lang naman daw sa kanya ang bantayan ang matanda. Ano pa daw at naging magkakapitbahay pa kung walang malasakit sa isa't isa. Ngunit ipinilit ng dalawa ang salapi kay nanay at inilagay na ito sa kanyang palad upang hindi na makatanggi pa. Ilang sandali pa'y nakita kong marahang tumango si nanay sa kanyang kausap at isang ngiti ang iniwan ni Aling Edwina bago nagpasalamat. Nagkumpulan agad ang mga tsismosa at binibiro si nanay na mag-ingat sa matanda. Pinagkibit-balikat na lamang ito ni nanay at pinuntahan ang lola para silipin kung kumain na ba ito. Subalit Kuya Bari, sa pag-alis na ito ng mag-asawa ay nagsimula ang kwento ng katatakutan sa aming baryo. Kinagabihan ay mayroon daw nakasaksi na may umaaligid-aligid na aswang na gabunan sa bakuran ni na Aling Edwina. Mayroon daw itong mahabang kuko at pangil na malalaki, maitim na balat at kalbo ang ulo. Ang aswang na gabunan ay pinaniniwalaan sa amin na siyang pinakamalakas na uri ng aswang Kuya Bari. Kaya nitong magbago ng kanyang anyo tulad ng baboy o aso. Kumakain daw ito ng tao, lalo na ng mga bata, at paborito daw nito ang mga lamang loob. Ito ang uri ng aswang na mahilig magtago sa masusukal na damuhan, mga puno o kakahuyan sa gabi. Ayon sa tsismis, si Mang Larry, ang kabo ng weteng sa aming lugar, ay ang unang nakakita sa gabunan. Ang kwento, habang naglalakad daw si Mang Larry pauwi pagkatapos ng kanyang trabaho, may narinig daw itong malalim na hiyaw ng matapat sa bahay ni na Aling Edwina. Nagtago daw agad ito sa likod ng malaking puno ng akasya at nagmasid. Walang ano-ano'y may masangsang na amoy na parang amoy na nabubulok na laman daw siyang naaamoy. At doon ng araw niya nakita ang kakaibang nilalang na biglang dumapo sa kubo ni na Aling Edwina. Isang nilalang na may maitim na balat. Dito rin daw nagmumula ang malalakas at malalalim na sigaw. Lumapit daw ito sa kubo at unti-unting doon naglaho. Grabe daw ang bilis ng kabog ng puso ni Kabo ng gabing iyon. Mabilis pa sa kabayong tinakbo niya ang kalsadang patungo sa kanilang bahay. Mabilis naman na kumalat ang tsismis. Sinasabing nakita raw ni Kabo na may aswang sa itaas ng kubo ni na Aling Edwina at kumakain ng lamang loob. Ikinalat na ang aswang na nakita ay si Aling Maria. Bagamat walang katibayan mula sa mga taong nagpauso ng mga ganitong kasinungalingan, naging malakas ang impluwensya nito sa iba pang mga tao. Ang mga espekulasyon at paninira ay namayagpag. Tuluyang nagsimulang mabahiran ang pangalan ni Aling Maria sa pamamagitan ng mga kwentong pasikretong nagkalat sa buong barangay. Hindi ako naniniwala, Kuya Bari, gayon din si nanay. Dahil alam naman namin ang tsismis. Madaling kumalat pero mayroong dagdag bawas. Hindi namin ito magawang paniwalaan dahil wala naman kaming naririnig na malalalim na pagsigaw. Hindi ito tugma sa kwentong kumakalat. Ang bahay namin ay malapit lamang. Isang bahay lang ang pagitan namin kaya't imposible na wala kaming marinig kung totoo man iyon, Kuya Bari. Ngunit tinanong ko pa rin si nanay kung naniniwala ba siya na aswang nga si Aling Maria. Hindi direktang sumagot si nanay pero inilagay lang niya sa kanyang bibig ang isa niyang daliri. Isa lang ang ibig sabihin nun, ang ako'y manahimik. Huwag na raw ako makisali sa mga taong walang magawa sa buhay. Naging bahagi rin ng mga tsismis ang mga natagpo ang patay na manok kina Aling Simang. Pinaniniwala ang sinaid daw ang dugo ng mga ito
kaya ito namatay. Ang matanda raw ang may gawa noon at wala ng iba pa. Dahil nasa itsura daw nito, sigurado daw sila. Mayroon ding mga natagpuang patay na aso at pusa sa iba't ibang bahagi ng aming baryo. Kung kaya't nabahala agad ang mga tao. Pero dahil wala namang matibay na ebidensya na isang ang aswang ang matanda, ay binaliwala ang usaping ito ng aming kapitan. Ayon sa kanya, ay wala raw karapatan ang sino man na paalisin ang matanda kasama ng pamilya nito. Kinatakutan na ang pagsapit ng susunod na gabi. Maaga pa lamang ay nagsipagpinid na ng mga pintuan ang bawat tahanan. Ang mga nangyayari ay nagdulot ng pangamba para sa kani-kanilang kaligtasan, lalong-lalo na ng kanilang mga anak. Lalo pang nabalot ng sindak ang buong baryo namin, Kuya Bari, nang may 3 bata raw na natagpo ang patay at wala ng lamang loob sa kabilang barangay naman ito. Mas lalong naging mainit ang mga mata ng mga taga roon sa amin sa matanda. Gustuhin ko mang ipagtanggol siya, ay alam kong walang makikinig po sa akin. Sasabihin lamang nila na ako'y bata pa at wala pang kaalam-alam. Sa totoo lang, Kuya Bari, ay hindi makatarungan ang masamang isipin sa matanda. Naaawa po talaga ako sa kanya. Alam mo po, Kuya Bari, sa gitna ng nagsalusalungat ng kwento ng aswang sa aming lugar, ay hindi ako naniniwala na si Aling Maria ay isang aswang. Nakapasok na rin kasi ako sa bahay nila at wala naman po akong nakitang kakaiba, lalo na sa matanda. Mahina na ito. Minsan ay hirap na ngang bumangon sa kanyang higaan. Tahimik lang po ang matanda, hindi ito pala daldal at palakwento. Pero palagi siyang nakangiti sa akin. Gustuhin ko mang banggitin sa kanya ang nagiging usap-usapan sa baryo ay pinipigilan ako ni nanay. Baka raw kung anong mangyari sa matanda kapag kami ay nakialam. Normal na tao si Aling Maria. Hindi po siya aswang. Sigurado ako doon. Umuwi na kami ni nanay pagkatapos niyang linisin ang matanda. Nakita naman ako ni Lapido at tinawag ako upang maglaro. Pinayagan naman ako ni nanay bagamat may biling wag na raw magpapagabi dahil nga baka raw may loko at kami mapahamak. Tumango naman po ako bilang pagsang-ayon. Tumakbo at sumama na sa grupo ni Lapido. Sa aming kumpulan, nagsimulang magtanong itong si Pido sa akin kung bakit daw hindi ako natatakot kay Aling Maria. Ipinipilit itong aswang ang matanda. Dahil kapwa ko nga bata, nagkaroon din ako ng boses at nagsimulang itanggi ang mga paratang sa kanya. Sinabi ko sa kanilang mabait si Aling Maria at hindi kayang manakit ng mga tao, lalong-lalo na sa mga bata. Napaismid naman silang lahat. Sinungaling daw ako. Patutunayan daw nilang aswang si Aling Maria. Dahil po doon, hindi na lang po ako kumibo. Hinayaan ko na lamang sila at kami naglaro na. Nang sumapit ang gabi, naisipan ng ilan sa amin na umuwi na nang maalala ang mga kwento patungkol sa aswang. Ngunit may isa pa sa amin na hindi pa nagbabalak umuwi at nais pang maglaro, at ito ay si Pido. Magtagu-taguan raw kami. At dahil nga nabitin ito sa kanyang paglalaro, ay pinagbigyan na lamang namin si Pido. Sa itaas ng puno, doon ako nagtago. Habang naghahanap si Pido, ay may narinig kaming kakaibang huni ng hayop. Nakakatakot po yung tunog. Nagsilabasan agad ang mga bata. Bumaba na rin ako at sumali sa kumpulan. Takot na takot po kami. Maging ako, damang-dama ko po na parang mayroong nanonood sa amin mula sa malayo at hindi namin nakikita. Hanggang sa nagpakita sa amin ang isang hayop. Papalapit ito sa amin. Parang aso
na parang hindi naman. May malaking katawan ito at malapad na tagiliran. Ito po ay nakakalbo na at may malalim na mga mata. Hindi kakinisan ang kanyang mga balat. Parang may mga galis. Bigla itong tumalon at kumapit ang matatalim nitong kuko sa puno. Agad kaming nagtakbuhan at kanya-kanyang umuwi na ang karamihan. Ngunit imbis na sa direksyong pauwi si Pido, ay tinahak nito ang kalsadang pauwi sa bahay namin. Sa kabila ng tindi ng takot ay sinundan ko siya at hindi nga po ako nagkamali ng hinala. Diretso ito sa bahay nila Aling Maria. Sumugod siya sa bahay ng pinaniniwalaang aswang at pilit na binabaklas ang pintuan. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Walang imik ang nasa loob ng bahay. Hindi ito nagbukas ng pintuan. Hanggang sa naamoy ko ulit ang masangsang na amoy at narinig ang ungol o kakaibang huni ng nilalang na iyon. Kaya't bigla na lang din akong tumakbo at mabilis na pumasok na sa aming bahay. Kinabukasan ay muling naging laman na naman ng usapan si Aling Maria at ang isang nakakagimbal na balita. Nawawala raw si Pido at ayon sa mga magulang niya ay hindi daw ito umuwi noong gabi. Labis na nabahala ang aking mga kababaryo. Naghanap sila maging sa kalapit baryo, ngunit hindi nila ito natagpuan. Napagdesisyonan ng mga tao sa aming baryo na isisi ang mga pangyayaring ito kay Aling Maria. Nabuo ang isang grupo na may layuning paaminin ang matanda sa maling ginawa. Isinisi rin sa kanya ang mga sugat o pasa ng ibang mga bata na kalaro namin. Nakita kong dahan-dahang dumungaw sa bintana ang matanda at sinagot ng mahinahon ang pangungutya at pagsumpa sa kanya ng mga galit na tao. Sinabi niyang normal siya at mabuting tao. Ngunit hinamon niya ang mga kababaryo namin na maglahad ng malinaw na ebidensya na siya nga ang may kagagawan ng lahat. Dahil siya man ay handang magpatunay na siya ay walang kinalaman sa mga nawawala o mga natatagpuang namatay na hayop o tao. Ang ina naman ni Pido ay pumulot ng bato at agad itong ipinukol sa matanda. Sumisigaw ito at hinahanap sa matanda ang kanyang anak. Paulit-ulit niya itong tinawag na aswang habang ang dugo sa ulo ni Aling Maria ay dumaloy na sa hapis niyang mukha. Lumabas si nanay mula sa bahay. Nagulat ang lahat dahil doon lamang nila nalaman na nasa loob pala si nanay. Ipinagtanggol niya ang matanda. Nilapitan ni nanay ang mga tao at kinausap ng mahinahon si kapitan. Ipinaalala niya na haka-haka lamang ang ibinibintang ng mga tao. Ni hindi dapat sila manghusga ng kapwa. Dapat raw sa oras na iyon ay hindi paninisi ang ginagawa kung hindi pagkakaisa at pagtutulungan tulad ng nakagawian. Magiging malaking problema daw kapag may masamang mangyari sa matandang iyon. Pinatutunayan din ni nanay na hindi aswang si Aling Maria. May ilang naniniwala dahil alam nila na may kakayahan si nanay na makakita ng kabutihan sa mga tao. Ang ilan ay nakinig, ngunit ang ilan ay hindi. Kabilang na dito ang pamilya ni Pido. Ngunit dahil sa pagtatanggol ni Nanay Kuyabari, nagdesisyon si Kapitan na paalisin na ang mga tao sa bakuran ni Aling Maria. Nagpaalam na rin ito pagkatapos nun. At si nanay naman ay muling pumasok sa loob upang gamutin si Aling Maria. Noong malalim na ang gabi, nagpasya akong tumakas dahil nais kong alamin kung ano nga ba ang katotohanan sa totoong pagkatao nitong si Aling Maria. Patay na ang mga gasera
Tahimik na rin ang aming bahay at alam kong tulog na ang lahat. Dahan-dahan akong naglakad nang hindi gumagawa ng ingay. Nang makalabas na ako ng aming bahay, nakita ko agad ang pamilyar na bulto ng katawan ng isang tao sa bakuran ng aming kapitbahay na naglalakad din ng dahan-dahan papunta sa kanilang likod bahay. Sa mura kong isipin ay nagawa kong magmasid at panuurin ang kanyang ginagawa. Isang matandang kuba na naglalakad papunta sa likod ng kanilang kubo. May bitbit na itak at latigo. Sinundan ko siya ng dahan-dahan. Pumunta siya sa halamanan at nakita ko ang isang sako na dinatnan na niya roon. Maya-maya ay tila umusal ito ng dasal. Hindi ko po nauunawaan ang kanyang sinasabi. Nanatili lamang akong nakamasid. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na ungol at naamoy ang pamilyar na masangsang na amoy. Agad kong tinakpan ang aking ilong, Kuya Bari, dahil anumang oras ay maaari akong masuka dahil sa tindi ng baho nun. Lalayo na sana ako nang mapansin ko ang biglang paggalaw ng sako. May kung anong laman ang sakong ito at pilit itong kumakawala. Subalit naging maagap ang matanda. Noon ko lang nakita si Aling Maria na parang ang lakas-lakas niya. Hinataw niya ng tila isang latigo ang sako. Nataranta ako nang makita na lumabas sa sako ang isang nilalang na may mataas na ilong, matalim na ngipin at matatalas na kuko. Katulad ito ng sumalakay sa aming magkakaibigan. Nakita ko ang galit sa anyo ni Aling Maria. Narinig ko siyang pinapagalitan ang nilalang na iyon at sinasabihang umalis na sa aming baryo. Agad na iwinasiwas ng matanda ang hawak-hawak nitong patalim at isinaksak ito sa katawan ng kausap. Hindi na nakalaban pa ang nilalang na sa palagay ko'y aswang at tuluyang sumuko upang hindi na masaktan ng labis. Tumakbo ito at naiwang mag-isa si Aling Maria sa dilim. Kumutkot ito ng lupa at inihagis ito sa direksyon kung saan pumunta ang aswang. Marahan itong lumakad gamit ang tungkod pabalik sa loob ng kanilang bahay. Ni isa ay wala akong naunawaan sa aking mga nasaksihan. Ngunit sa mura kong edad noon, Kuya Bari, ay nalaman kong hindi si Aling Maria ang aswang na nakaengkwentro namin. Ngunit isang tanong pa noon ang nais ko pong masagot. Yun ay kung nasaan na si Pido. Nagising ako mula sa mahimbing kong pagkakatulog nang makarinig ako ng mga ingay mula sa labas. Wala na sa tabi ko si nanay at tatay. Lumabas ako at nasaksihan ko ang mga taong sumusugod sa bahay nila Aling Maria. May mga bitbit silang mga bote na may lamang tubig na sa kalaunan na lamang kong gaas pala iyon. Wala na silang nagawa pang pag-aalinlangan. Agad silang sumugod sa bahay ni Aling Maria at sinunog ang kanyang tahanan. Umiiyak si nanay noon at sumisigaw na itigil daw nila ang kanilang ginagawa. Subalit wala siyang nagawa. Hanggang sa mula sa likod ng bahay ay may naglalakad papunta sa direksyon ng mga taong nanunog ng bahay. Si Aling Maria. Hirap na naglalakad at inuubo-ubo pa. Agad siyang nilapitan ni nanay at tatay at tinulungan. Mabuti at nakalabas daw ito kagad bago pa tuluyang lamunin ng apoy ang kanyang kubo. Agad namang rumisponde ang mga tanod at pinagbawal nilang malapitan ng iba si Aling Maria. Nakiusap din ang kapitan na kung maaari
ay daanin ang lahat sa mabuting usapan. Ngunit nagsialisan lamang ang mga tao pagkatapos dun. Naapula na ang apoy. Ngunit alam ko sa pagkakataong iyon ay hindi pa rin napapatay ang galit ng mga tao sa matanda. Ipinagpasya nila tatay na sa amin muna patuloyin ang matanda hanggang sa ikalimang araw ay dumating na nga ang mag-asawang Hilario at Edwina. Labis ang naging paghinagpis nila nang makita ang naging kalagayan ng kanilang tahanan, lalong-lalo na sa sinapit ng kanyang ina. Narinig ko ring labis rin nilang pinasalamatan sina nanay at tatay sa pagmamalasakit sa matanda. Umiiyak pa noon si Aling Edwina at niyakap ang kanyang nanay. Sinabi niya na hindi aswang ang kanyang biyenan. Sa katotohanan, Kuya Bari, ay isa palang dating tanyag na manggagamot sa kanilang lugar itong si Aling Maria. Noong malakas-lakas pa daw ito ay marami ang dumadayo at naniniwalang sila'y mapapagaling sa kanilang mga karamdaman. Isang ang sikat na albularyo si Aling Maria, ngunit dahil sa matanda na at mahina na ay ipinasya ng mag-asawa na lisanin na ang puok at lumipat sa ibang baryo. Ngunit sa ilang araw nilang paglisan ay hindi nila akalain na may mangyayaring pagbibintang at paninirang puri na mararanasan ang kanilang ina. Ayon pa kay Mang Hilario ay pamilya rin daw siya ng mga taong nagpaparusa at pumapatay ng aswang, kaya imposible na sila ay katulad ng mga nilalang na iyon. Maya-maya'y sumabat si Aling Maria. Ayon sa kanyang napag-alaman ay isang baguhang gabunan o shapeshifter ang aswang na gumagala-gala sa aming baryo. Marahil ito daw ang may gawa sa mga patayang nagaganap, maliban sa mga hayop na kinakain nito. May pagkakataon pa raw para magbago ang nasabing aswang. Dumating ang mga otoridad at isinalaysay ng mga ito na walang katotohanan ang paratang kay Aling Maria. Inilahad din nila sa lahat na ang mga batang natatagpo ang patay at wala ng lamang loob ay mga biktima ng mga sindikatong nangingidnap ng mga bata at nangunguha ng mga parte at ibinebenta ito sa malaking halaga. Ang mga paratang na muntik magpahamak sa matanda ay walang katotohanan at mapanirang tsismis lamang sa mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang magpalaganap ng mga malisyosong mga kwento. Napagtanto ng mga tao, Kuya Bari, na dapat ay huwag basta-basta maniwala sa mga walang batayang akusasyon laban sa isang tao. Dahil doon, sumiklab ang konsensya ng karamihan at humingi ng kapatawaran. Hindi na po nagsampa ng kaso sina Aling Edwina at Mang Hilario sa ilan naming kababaryo dahil ayon sa kanila, mas hangad nila ang tahimik na buhay. Ang pangalan ni Aling Maria ay nanatiling simbolo ng katarungan at babala laban sa kapalpakan na hatol ng masa. Ang kanyang bahay na naging abo ay patuloy na nagpapaalala sa mga tao na ang mga gawaing tulad nito ay hindi katanggap-tanggap at labag sa batas ng tao maging sa Diyos. Ngunit nasaan nga ba si Pido? Lumayas pala ito sa kanilang bahay nang mapagalitan at masaktan ng kanyang tatay. Doon siya natsyempuhan ng mga kidnapper. Labis lamang siyang sinuwerte dahil sa pagkakataong iyon, naresolba ang kaso ng mga batang natatagpo ang patay. Nagkaroon ng entrapment at nailigtas ang mga batang biniktima, kasama na doon si Pido. Magmula noon, Kuya Bari, ang baryo sa dulo ng Antique ay naging isang lugar na muli ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang kwentong ito ay nagturo sa mga tao
na huwag agad maniwala sa mga haka-haka at paniniwala na walang katibayan. At sa mura kong isipan noon, Kuya Bari, natutunan ko ring huwag maniwala sa mga chismis-chismis. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang pangyayari po sa buhay ko ang nagbigay aral sa amin. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Jimmy. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Kasmot. Iyan po kasi ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Hilig ko po ang hiking at camping. Madalas akong mag-solo camp noon. Tuwing weekend po, sa halip na sumama ako sa aking mga kaibigan upang mag-happy-happy, ay nasa mga camping site po ako nagre-relax. Mas gusto ko po kasi ang ganoon dahil nababawasan ang stress at negativities ng sistema ko sa tuwing ginagawa ko po ito. Isa po sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko ay nang mag-camp po ako sa isang maling bundok. Taong 2001, mula sa Valenzuela, bumiyahe po ako sakay ng aking motorsiklo papunta sa isang camping site sa Tanay, Rizal. Wala pong nakakapasok na sasakyan sa lugar na iyon kaya kinakailangan ko pang iwanan sa isang parking lot sa ibaba ng bundok ang aking motor. Naroroon na din sa lugar ang registration office para sa mga umaakyat ng bundok kaya dumiretso na po ako doon. Walang tour guide doon dahil hindi naman kalayuan ang campsite. 9:00 na po ng umaga nang simulang ko, Kuya Bari, ang trekking paakyat sa camp. Habang naglalakad, ay may nakasabay po akong isang magandang babae. Alam kong sa camping site din ang punta nito dahil sa malaking bag na nasa kanyang likuran. Sinubukan kong kausapin ang babae. Ngumiti naman ito at nagpakilala ito sa pangalang Luwalhati. Nakipagkamay ako at nagsabay na kaming maglakad paakyat ng bundok. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kay Luwalhati kaya nawala na po sa isip ko ang paligid. Noong makaramdam ako ng pangangalay ng mga binti ko ay doon ko naisip kung bakit napakatagal yata naming marating ang camping site. Ayon kasi sa detalye na nabasa ko ay 15 minuto lamang ang layo noon mula sa parking area. Nagpalingalinga ako at napansin kong tila nag-iba na ang paligid. Hindi rin nagbago ang sikat ng araw. Tinignan ko ang relong pambisig ko at nagulat ako dahil hindi na ito gumagana. Nanatili lamang ito sa oras na 9:13 AM. Tinapik-tapik ko pa nga ang relo at nang hindi pa rin gumana ay hinubad ko na ito at inalog-alog naman. Automatic po ang relo ko at ilang buwan pa lang nang bilhin ko iyon kaya nakapagtatakang hindi na gumagana. Lumapit po sa akin si Luwalhati, Kuya Bari, at tinapik ako sa balikat. Sabay aya na magpatuloy na raw kami sa aming paglalakad para makapag-set up na raw kami at makapagpahinga. Sumunod naman ako kay Luwalhati na hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mga nangyayari. Maya-maya pa, narating namin ang isang patag na lugar na may mga nakatayo ng tent. May mga nagpapaapoy at naghahanda na ng mga pagkain nila. Kaagad ko namang inilabas ang tent at itinayo ito. Noong matapos akong mag-setup ay naupo muna ako at pinagmasdan ang paligid. Ramdam ko ang pagtama sa aking pisngi ng mamasa-masa at malamig na hangin. Napapikit ako at pinakiramdaman ang kapaligiran. Habang ginagawa ko iyon ay bigla akong nakarinig ng isang boses ng lalaki.
Umalis ka na dito habang may oras pa. Napabalikwas ako sa gulat. Nagpalinga-linga ako sa paligid at hinanap kung sino ang bumulong sa akin. Pero wala namang malapit na camper sa akin maliban lamang kay Luwalhati na abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngumiti ito sa akin at tinanong kung ayos lang ba ako. Tango lamang ang naisagot ko. Muli kong tinignan ang aking relo pero hindi na talaga ito gumagana. Maya-maya'y nakaramdam na ako ng gutom kaya sinimulan ko nang ilabas ang mga gamit sa pagluluto upang maghanda ng makakain. Habang nagsasaing ako'y bigla ko na namang nadinig ang bulong na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa. Kuya Bari, ramdam na ramdam ko yung hininga sa aking tenga ng kung sino mang bumubulong na iyon sa akin. Ngunit nang lingunin ko ito, wala naman akong nakikitang tao. Medyo nainis na nga ako dahil pakiramdam ko ay pinagtitripan ako ng kung sino sa mga naroroong kapwa ko camper. Tumayo ako at tinitigan isa-isa ang mga naroroon, ngunit ang lahat ay abala at wala ni isa ang lumingon sa akin. Kahit naiinis ako ng mga oras na iyon ay ipinagpatuloy ko ang paghahanda ng aking makakain. Nang matapos ako sa pagluluto ay hinanap ko si Luwalhati upang alukin sana na sumabay na sa akin sa pagkain, ngunit hindi ko siya makita. Sinilip ko rin ang kanyang tent pero wala siya ron. Nang pabalik na ako sa aking tent ay nakaamoy ako ng tila ba may nabubulok na hayop sa paligid. Umikot ako sa tent at gano'n na lamang ang galit ko nang makita ko ang isang patay na pusa sa likurang bahagi ng aking tent. Wala naman ito roon bago ako magtayo ng tent. Kaya sa tindi ng galit ko, sumigaw ako at sinabing kung wala silang magawa ay huwag nila akong pagtripan dahil hindi ko sila uurungan. Tiningnan ko isa-isa ang lahat ng tao sa mga nakatayong tent sa di kalayuan sa aking pwesto, ngunit ni isa sa mga ito ay walang lumilingon. Patuloy lamang sila sa kani-kanilang ginagawa, kumakain, nag-iinom, nagtatawanan. Ang iba na may naghaharutan pa nga na tila hindi ako naririnig o nakikita. Lalapit na sana ako sa grupo nang makaramdam ako ng pagtapik sa aking balikat. Kuya Bari, paglingon ko ay halos masuntok ko ang taong tumapik sa akin. Isa yung matanda na may gulagulanit na damit at sirasirang sombrero na yari sa buli. Nakatitig ito sa akin at biglang nagsalita na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa at kung gusto ko ba daw makabalik sa aking pamilya. Biglang nagtayuan po ang mga balahibo ko sa katawan nang tumalikod sa akin ang matanda. Napakaraming ugat ng halaman ang nakadikit sa likod nito at kulay abo na ang balat na may naglalabasang mga insekto. Dali-dali akong pumasok sa aking tent at inayos ang aking mga gamit. Itinapon ko na rin ang niluto kong mga pagkain. Nang maitiklop ko ang aking tent ay siya namang pagsulpot ni Luwalhati at tinanong ako kung bakit ako naglilikpit. Pautal-utal kong sinabi kay Luwalhati ang tungkol sa matanda at ang mga sinabi nito sa akin. Pero tinawanan lang ako nito at tumalikod sa akin bago naglakad pabalik sa kanyang tent. Dali-dali naman akong naglakad paalis sa lugar at doon ko lang napansin na hindi pa rin nagbabago ang liwanag ng araw sa lugar na iyon. Lilingon sana ako nang makita ko sa isang malaking puno sa aking unahan yung matanda at nagsalita ito na wag daw akong lilingon dahil hindi na ako makakaalis pa sa lugar na iyon. Kahit kating-kati akong lumingon ay sinunod ko ang sinabi ng matanda at nagpatuloy lamang ako sa paglalakad
papalayo sa lugar na iyon. Kuya Bari, pakiramdam ko noon ay nakalutang ako sa hangin at tila ba walang laman ang aking ulo dahil sa magkahalong pagod at kilabot sa mga nangyayari sa akin ng mga oras na iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad at nang makaramdam ako ng pagod ay sandali akong huminto para uminom ng tubig. Nagpalingalinga ako sa paligid pero hindi ko na makita ang dinadaanan namin kanina ni luwalhati. Puro malalaking puno at makakapal na halamang gubat lang ang nakikita ko. Nag-umpisa na akong mag-alala sa sitwasyon ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Sanay naman ako sa mga bundok at gubat pero sa pagkakataong iyon tila ba nawala lahat ng mga nalalaman ko. Sinubukan kong maglakad muli at hinanap ang daan pero hindi talaga ito makita. Naghalo na ang nararamdaman kong pagod, takot at gutom pero pinipilit ko pa rin itong indahin dahil sa kagustuhan kong makalabas nga sa gubat na iyon. Kuya Bari, hindi ko na kinaya pa ang pagod at bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na rin alam ang mga sumunod na nangyari pagkatapos nun. Nang magmulat ako ng mga mata, ay medyo nanlalabo pa ang mga paningin ko. Nakakarinig ako ng mga tawanan at kwentuhan sa paligid. Nang luminaw po ang paningin ko ay halos mapaluha ako dahil sa pinaghalong kilabot at pagkabigla. Sa kadahilanang naroroon na naman ako sa campsite at nasa loob ako ng aking tent na kanina lang ay iniligpit ko na. Bumangon ako at lumabas sa tent. Una kong nakita ang mga niluto kong pagkain. Nakapwesto ang mga ito gaya ng dati bago ko itinapon. Nanlalamig na ang buo kong katawan ng mga oras na iyon kasabay ng pakiramdam na naiihi at nadudumi na ewan dahil siguro sa tindi ng takot. Hindi ko na maipaliwanag kung anong nangyayari kaya dali-dali akong naglakad papalayo sa lugar nang hindi na inililigpit pa ang aking mga kagamitan. Habang papalayo, napansin kong magdadapit hapon na. Lakad-takbo na ang ginawa ko, Kuya Bari, pero tila ba hindi ako nakakalayo sa lugar na iyon dahil dinig na dinig ko pa rin ang usapan at tawanan ng mga nagkakamp doon. Hindi ko na rin inabala pa ang aking sarili na lingunin man lang ang pinanggalingan ko dahil sa matinding kagustuhang makaalis na roon. Nang makarinig ako ng lagaslas ng tubig ay kaagad ko itong hinanap pero habang humahakbang ako papalapit dito ay parang papalayo naman ng papalayo ang tunog nito. Manhid na ang aking mga paa at tuyong-tuyo na ang aking lalamunan. Kaya napahawak ako sa isang malaking puno ng kahoy habang habol hiningang nakayuko. Gusto ko nang umiyak at magsisigaw ng mga oras na iyon pero naisip kong wala namang makakarinig sa akin dahil sa itsura ng kinaroroonan ko ay alam kong walang sino man ang maaaring maligaw doon. Halos mawalan ako ng pag-asang makakaalis pa ako roon dahil hindi ko na maihakbang pa ang aking mga paa sa sobrang pagod at gutom. Nararamdaman ko ring anumang oras ay maaari na naman akong bumagsak at mawala ng malay. Sinubukan kong mag-usal ng dasal pero biglang nawala sa aking memorya ang mga salitang bumubuo sa dasal na Ama namin. Wala akong maalalang kahit anong dasal. Ultimo ang pag-sign of the cross ay hindi ko magawa. Nang muling magdilim ang paningin ko ay huminga ako ng malalim at tumingala sabay pikit ng mga mata. Doon ko lang nabanggit ng buo ang dasal na Aba, Ginoong Maria. Nang matapos ko ito ay nakaramdam ako ng ginhawa at pagmulat ko ay halos mapasigaw pa ako nang makita ko
si Luwalhati na nasa aking harapan na at nakangiti. Nagsalita ito at tinanong ako kung aalis daw ba ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Kuya Bari, alam kong may kakaiba kay Luwalhati ng mga sandaling iyon. Pero nang ilahad niya ang kanyang mga kamay at sinabing ihahatid niya ako sa daan pabalik, ay hindi ako nagdalawang isip na hawakan ang kanyang palad. Pinapikit niya akong muli at inutusang sundin lang ang kanyang mga sasabihin kung gusto kong makaalis ng maayos sa lugar. Sinunod ko si Luwalhati kahit sobra-sobrang kaba ang nararamdaman ko. Habang naglalakad kami, ay muli ko na namang nadinig ang kwentuhan at tawanan sa paligid ko. Napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Luwalhati at mas diniinan ko pa ang pagkakapit. Ilang minuto lang at pinahinto na ako ni Luwalhati sa paglalakad. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata at ganoon na lamang ang gulat ko dahil naroon na kami ni Luwalhati sa paanan ng bundok. Kuya Bari, takang-taka ako dahil maliwanag na naman ang paligid at parang hindi nagdaan ang gabi. Napansin ko rin na nasa lapag ang aking backpack. Nakaayos ito na tila ba hindi man lang nagalaw ang mga gamit. Nagpasalamat ako kay Luwalhati sa paghahatid sa akin. Ngumiti lang ito at nagpaalam na at sinabing kailangan niyang balikan ang mga gamit niyang naiwan sa campsite. Napasalikop ako ng aking mga palad at napahilo sa mukha habang tinitignan si Luwalhati na naglalakad papalayo. Doon ko din naalalang tignan kung anong oras na. Saktong 9:15 pa rin ng umaga. Napansin kong gumagana na muli ang orasan. Nang damputin ko ang aking backpack ay isang grupo ng mga may edad na lalaki ang lumapit sa akin at tinanong ang pangalan ko. Kuya Bari, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi nila. 3 araw na daw nila akong pinaghahanap. Tinanong nila ako kung saan ako nagpunta at nang ituro ko sa kanila ang dinaanan namin ni Luwalhati ay napaantanda ng krus ang ilan sa kanila dahil ayon sa mga ito ay sa maling bundok daw ako napadpad. Kilala raw ang bundok na iyon na nangunguha ng mga hikers at campers. Tinanong din nila ako kung hindi ko ba daw napansin ang mga barbed wires na nakaharang sa daanan at ang malaking sign na no entry. Nang muli kong tignan ang dinaanan namin ni Luwalhati, ay laking gulat ko nang makita ko roon ang isang puting signboard na may nakasulat nga na no entry. Kaagad akong dinala sa klinikang naroon din sa parking area upang suriin ako. Ayon sa nurse na naroon ay kailangan ko din daw magpatingin sa doktor upang makasigurong walang anumang sakit ang nakuha ko sa gubat sa loob ng 3 araw. Kuya Bari, ang buong akala ko po'y tapos na ang hiwagang dinanas ko sa gubat na iyon. Ngunit iyon palang pala ang umpisa ng dadanasin kong paghihirap. Pag-uwi ko ay kaagad akong nagpa-check up sa doktor. Maayos naman daw ako, bukod sa slight dehydration ay wala naman daw silang nakikitang problema. Nang gabing iyon ay naisipan kong mag-unwind, kung kaya't bumili ako ng beer at cornic. Pumuesto ako sa balkonahe ng bahay namin sa 2nd floor. Habang umiinom ay iniisip ko ang mga pangyayari. Naitanong ko sa aking sarili kung sino nga ba si Luwalhati at bakit siya bumalik sa lugar na di ko mawari kung anong hiwaga ang bumabalot. Habang humihit-hit ako ng sigarilyo ay nadako ang aking tingin sa tapat ng bahay namin. Bakanting lote ito, Kuya Bari, na ginagawang tambayan ng mga lasinggero sa lugar
May mga kalalakihang nag-iinom roon na hindi ko naman kilala kung sino-sino. Ilang minuto rin akong nakatitig sa kanila at noong tunggain ko ang laman ng aking baso ay isang pamilyar na muka ang nakita kong nakatayo sa likuran ng isang lalaking nag-iinom. Ito yung matandang lalaking nagpaalis sa akin sa campsite. Nakatitig ito sa akin at ngumisi na animoy nakakaloko. Halos masamid ako dahil sa pagkagulat ko, Kuya Bari. Sa taranta ko ay dali-dali akong pumasok sa loob ng aking silid at doon na ipinagpatuloy ang pag-inom ng beer. Kaagad naman akong nakatulog matapos kong ubusin ang 1 litrong beer na nainom ko. At iyon na ang pinakahuli kong naalala dahil ang mga susunod na bahagi nitong kwento ko ay si nanay na ang nagkwento sa akin. Ayon sa kanya, 12:00 ng gabing iyon ay bigla daw akong nagsisigaw. Pawis na pawis at hindi nila ako magising-gising. Punong-puno rin ng ugat at dahon ng puno ang aking higaan. Nang huminto ako sa pagsigaw ay pinunasan ako ni nanay ng bimpong basa dahil inaapoy na raw ako noon ng lagnat. Dahil sa lakas ng pagsigaw ko ay nagising ang mga kapitbahay namin at kumatok sila sa bahay. Nakiusap naman si nanay sa kumpare niya na kung maaari ay maitakbo ako sa ospital. Pagdating, Kuya Bari, sa pagamutan, nagsimula na raw akong magsuka ng kulay itim na parang burak at may mga kasamang ugat ng halaman. Ayon sa resulta ng isinagawang test sa akin ay nagkaroon daw ako ng bakterya sa sikmura na maaaring nakuha ko sa pag-inom ng tubig at pagkain ng mga ligaw na halaman sa gubat na hindi ko nailuto ng maayos. Halos 1 linggo ang lumipas po nang magkamalay ako. Hindi ko na maramdaman noon ang aking mga paa at hinang-hina ako. Muling nagsagawa po ng test sa akin at nakitang mayroon akong parasite sa spinal column na posible daw dahilan kung bakit hindi ko maigalaw o maramdaman man lang ang aking mga paa. Halos sumuko na ako noon, Kuya Bari, dahil sa sinasabi ng doktor na mawala man daw ang parasite ay 50-50 ang tsansa kung makakalakad pa ako. At isa pa ay napakamahal ng gagastusin sa rehabilitasyon upang makalakad akong muli. Nagtagal pa ako ng higit 2 linggo sa ospital upang maobserbahan. Nang papaubos na po ang aming ipon, kung kaya't nagpasya na po akong lumabas dahil wala din namang nangyayari sa mga pag-inom ko ng mga gamot. Bumagsak na rin ang katawan ko at lumiit na rin ang mga hita at binti. Kinausap ko si nanay na baka hindi doktor ang kailangan ko kung hindi isang albularyo. Naniniwala naman si nanay sa mga ganoon kaya nakumbinsi ko siya at pagka-uwi namin ay kaagad na siyang naghanap ng magaling na albularyo. Una naming nilapitan ay isang manggagamot na taga Cavite. Mataas siyang maningil pero ipinangako niyang mapapagaling niya ako. Tumagal ng halos 1 buwan ang ginagawang ritual gamutan ng albularyong ito. Ngunit wala akong nakikitang pagbabago kaya nagpasya akong magpahanap ng ibang manggagamot. Isang kapitbahay namin ang nagtanong kay nanay tungkol sa kalagayan ko. Nagrekomenda naman ito ng isang magaling daw na manggagamot na kilala bilang si Ka David. Sinubukang lumapit ni nanay sa manggagamot at kaagad naman itong nagpaunlak na suriin ako. Dito namin nalaman na hindi basta-basta ang sitwasyon ko. Kaagad na nagsagawa ng gamutan si Ka David at habang nag-uusal siya ng mga salitang hindi ko maunawaan ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Ayon kay nanay ay ilang minuto lamang at bigla daw nagbago ang boses ko. Naging boses matanda ito at galit na galit kay Ka David.
Alam nilang may kung anong nakasapi sa akin ng mga oras na iyon, kaya hindi na rin napigilan ni nanay ang mapaiyak. Nang simulang magtanong ni Ka David sa nakasapi sa akin ay puro pagtawa lang daw ang sinasagot nito. Pero sa bandang huli ay nagsalita din daw ito dahil sa pagpapahirap ng manggagamot at sinabing kukunin na raw ako nito dahil hindi daw ako nababagay sa mundo ng mga tao. Kailangan daw ako sa kaharian nila at ipapakasal sa kanilang prinsesa upang magpakarami. Iyak daw ng iyak noon si nanay dahil sa mga nadidinig at nasasaksihan niya. Habang nag-uusal ng mga orasyon si Ka David ay panay daw ang suka ko ng mga putik, tuyong dahon at mga ugat ng halaman. Kuya Bari, tumagal ng halos 1 oras ang ginagawang gamutan ni Ka David bago tuluyang nagapi ang nakasanib sa akin. Noong magmulat ako ng aking mga mata ay wala akong maalala. Ang pagkakaalam ko lamang ay nakatulog lang ako. Pero nang makita ko ang nagkalat na putik sa sahig at mga tuyong dahon at ugat ng halaman, ay nakaramdam ako ng panlalamig sa buong katawan at kinilabutan ako ng katakot-takot. At doon ay ipinaliwanag ni Ka David ang mga nangyari. Ayon sa kanya, nakursunadahan daw ako ng isang taga-ibang lugar kaya sinundan ako hanggang sa aming bahay. Isa daw itong elementong naninirahan sa mga bundok at mapunong lugar. Bihira daw itong kumursunada ng mga lalaki, kaya tiyak daw na may kung ano sa akin ang nagustuhan nito. Kuya Bari, itinanong ko rin sa manggagamot ang tungkol kay Luwalhati, pero hati ang kanyang naging kasagutan tungkol dito. Maaaring ito raw si Maria Capra, ang Diyosang pumapangalawa kay Maria Makiling, at tagapangalaga ng mga hayop daw sa kagubatan. Dahil sa kanyang sinabi ay nangilabot muli ako. Makalipas lang ang 1 buwan ay unti-unti ko nang naigagalaw ang mga binti ko at unti-unti nang bumabalik ang timbang ko, Kuya Bari. Sa ngayon po ay nakakalakad na akong muli at bumalik na ang dating sigla ko. Madalas pa rin akong mag-camping, Kuya Bari, na mag-isa. Ngunit tinitiyak ko na ngayon na hindi na ako muling magka-camping at hindi na magagawi doon sa maling bundok. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan niyo po at sana'y mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kasmot. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo.